Hello and welcome po muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po natin yung ating discussion sa ating ceiling works. Okay, so dito na po tayo sa ating last na type ng ating ceiling, which is the metal spandrel. Okay, so once again, dito natin siya ilalagay sa labas, sa taas. Yan. Kasama po dito yan, sa may labas dito. Okay, so puntahan muna natin yung plano. So, ito ulit yung reflected ceiling plan. Second floor. Ayan, nakalagay naman po, no? Fiber cement. Sorry. Ano ba yun? Metal spandrel. Ayan, no? Outside ceiling. And then, ito, may mga nakalagay. Metal spandrel with hole. Dito sa perspective natin, hindi ko na nailagay yun. Yan. Pero maglalagay tayo dyan ng may butas na metal spandrel. Okay? Metal spandrel with hole. Pakita ko lang po sa inyo. So, kailangan po kasi yun, kasi, yan, kailangan yan for ventilation para po may singawan yung init sa loob. Yan, wala na pong pagsingawan yun, sobrang init na nasa loob niyan. Pwedeng sa sobrang init niyan, magsituklapan yung mga wire sa loob or may mga effect pa po yan sa loob. Sa sobrang init ba, kumbaga. Okay, so yung ano natin, so ceiling natin, pwedeng maapektuhan, yung bubong. Okay, so yun po yung purpose niyan for ventilation purposes. Okay? So i-copy ko na itong mga materials natin dito. Yan. Pero may mga babaguhin tayo dyan. Pati itong sa labor cost, kopyahin ko na rin po. Yan. And then, ito mamaya na yan. And then zoom in ko lang. Then ito. Okay, so may pagkakaiba lang po dito. Unang pagkakaiba natin is, tingnan natin yung detail ng plano. Hanapin ko lang po saglit. Yung ito, ang problema ko dito, hindi ako nakapaglagay ng pagkakapitan ng wall angle dito. Ano? Okay, so sinadya ko atang hindi na isama dito sa ating steelworks kasi sa ceiling natin ilalagay. Bali, maglalagay po ako dito ng tubular na 1 by 2. Ganito po yan. Maglagay ako dito ng tubular. Yan, so ganito pong itsura niya, no? So ito yung wall angle natin. Yan, so 0.05, 0.025, 0.05. Yan. So ang thickness niya 0.015, mga ganyan. Sobrang nipis. So, sabihin natin ganyan. Ba't hindi nagsasama? Well, anyway, basta ganito po yung itsura niyan. Yan. Pagka ganyan, dire-diretso po yan hanggang sa buong perimeter yan. No? Buong perimeter, may ganyan yan. Okay? So, isasama po natin yan kasi dyan natin i-connect yung wall angle natin. Okay? So, dito walang problema yung wall angle natin kasi dito natin siya tatap sa wall. Ito ano to? Yan. I-hide ko lang yan. Wala po yan. Parang sa beam. Beam lang yan sa taas. Okay? So, yun ang idagdag natin. Saan ko pwedeng isingit yun? Ito, as is na yan. Pero ilagay ko sa unahan kasi kailangan yun eh. So, yun, kumbaga yan ang pinakauna natin. Adjust ko lang to. Ang size po nyon, 1 inches by 2 inches by 1.5 mm thick na GI tubular bar. Okay, so magkano nga ulit yan? Okay, so tsambahan ko na lang siguro to ng mga 320. Hindi ko lang sure, no? Yan, so burahin ko po ito. And then, ito, kasama yan. Ito, total ko na yan. Ito, total ko na rin ito. Diretso. And then, wall angle. Ito, W clip pa rin tayo. And then, ito, papalitan na po natin siya ng ating metal spandrel. Okay? So, yung size na gagamitin natin ay dalawang klase. Isang klase lang pero dalawang klase ng metal spandrel kasi yung isa with hole. Okay? So, gamitin natin 6 inches by 0.4 mm thick na
metal spandrel. Yung isa naman, ito, with hole naman to isa. Okay? Metal spandrel with hole. Kunti lang po diferensya yan, parang 2 lang ata. Bubutasan lang naman yan. Okay? And then, okay na, W-clip. Wala po tayong J-molding. Ang ilalagay natin dyan ay, ang tawag po dun ay end molding. Okay? So, ang size nun is 50 by 50 by 0.5 mm thick by 2.4 ang haba. Metal end molding. End molding. Yan. Parang J-clip po yan. Parang J-clip. Okay? So, end molding po yun. And then yung isa, center molding. Ito po yan. Dito yan ilalagay. So, control C ko lang. Sorry. Control Y ko na lang. All. So, ito po siya. Itong dito sa gilid, ito, lalag. Dito sa gilid, yan yung end molding. And then dito sa gitna, yung mga nasa center, yan yung center molding. Try nating tumingin. Metal, sorry, end molding. Yan. So, yung mga yan. Parang J-clip rin siya. Diba? So, metal lang yan. Ito. Then, try natin tingnan yung center molding. Yan. Ganyan po ang itsura niyan. Center molding na yan. Okay? Ito, V naman yan. Okay? So, ganyan po ang itsura niyan. Wala tayong masyado makita. So, ito. Halos ganyan po yan. Okay? So, nilalagay po yan sa gitna. Yan. Kasi dito, alanganin tayo dito di ba? So, kumbaga, crossing kasi yan. So, dyan lang po yan ilalagay. Dyan sa mga, kung titingnan natin dito sa plano, dito po. Dito. Yan. 1, 2, 3, 4. Okay? So, unahin na po natin yung ating, ito, yung GI natin tubular. So, double check ko lang po kung may nakalimutan ako. Ito pala, concrete nail. Mag-concrete nail pa rin tayo. Black screw. Screw ba gagamitin? Huwag na tayo mag-screw. Ang gamitin na lang natin, blind rivet sa pag-connect. No? Huwag na tayo mag-black screw. Blind rivet na lang. Ayun. So, I think okay na po yan. No? Okay. So, ito pala. Magkano na naman yung per piece niyan? Per piece, 135. Kopyahin ko lang po siya. Yung presyo nito, 135. Yung isa, halos, wait lang. Ito, 135 to. Sorry. Ito pala yung, nalito na ako. Yung end molding, ito yun. Wait lang. Double check ko. Ang metal spandrel natin is per linear meter to eh. Sorry. Hindi ko na-adjust dito. Linear meter. Okay? And then per piece naman itong center molding is 135. So 135 yung 8 feet. Ay, sorry. 135 ito. So yan. Halos parehas nga lang pala eh. And then, ano pa? Wala tayong adjust. Okay. So, goods na po. Ito, hindi ko sure to eh. Pero, parang ganyan na lang. Okay? So, umpisahan po natin yung tubular. So, once again po, yung tubular, dito natin ilalagay sa perimeter dyan. Yan. Dyan natin ikakabit yung ating wall angle. Okay? So, yung haba niyan, ayan, 7 plus 1.15 na dalawa. Ayan o, magkabilaan. Ganun din sa kabila. Kasi square, rectangle lang naman to. Ganun din sa kabila, yung 8 meters plus 1.15 plus 1.15. Yung dalawang 1.15 is 2.3. So, 2.3 plus 8 is 10.3. Okay? So, ito, 10.3 times 2 plus 9.3 times 2. Yung 9.3, yun po yung sa part ng 7 meters. So, 7 plus 1.15 na dalawa. Okay? Mali yung formula natin. May point something doon kanina. So, yan. And then, i-divide ko na lang siya sa 6. 6 meters kasi ang haba ng ating tubular. So, meron tayong 7. Okay?
Okay, so round up ko na lang po yan. Yan, round up. Yan, 7 piraso. Okay, sa wall angle naman, halos ito na rin siya, di ba? Wait lang. Wait lang po Halos siya na rin, pero kailangan natin idagdag to. Okay, so yung kasing ito kasi, kung hindi natin i-round up, ito yan. Ito pa lang yan sa may perimeter. Ito pa lang yan. Kung tingnan natin sa AutoCAD, yan, mas malinaw. Ito po yan. Yan. Then, yung sa loob naman, wall angle na tayo, no? Yung sa loob naman, ito, isama pa natin yan. Ito is 7.3 yan. Okay? So, 7.3, hindi na 7 gamitin natin. Kasi ito, may hanggang dito yan eh. Okay? So, 7.3 yan. 7.3 din ito. Ganon din. Ito naman sa kabila, 8.3. Okay? So, dagdag po natin yon. Dito ko na siya. Plus 7.3 na dalawa. Plus 8.3 na dalawa. Plus, meron pa po tayong idadagdag. Ito. Dito. Yan, yung perimeter na to. Yan, meron. Isa dito sa nagkamali tayo. So, ito ay dapat merong ganyan. Okay, ito yung biga eh. Diba? Okay, so yan, lalagyan ko lang ng drawing na na spandrel. So, dito po siya. Okay, so ito yan. So, ito, meron pa rin yung wall angle dito sa palibot na yan. Ang size niyan, 1.85 na dalawa dito, tapos 3.5 naman na dalawa. Okay? So, dito natin siya ilagay, 1.85 na dalawa plus 3.5 na dalawa. Okay, and then ito, papalitan natin siya ng 3. Sorry. Ano nangyari? Divide natin siya sa 3. Okay, and take note, wala tayong nilagay na allowance. Okay, so ganito na lang gagawin ko. Gawin ko na lang saktong 30. Okay, so yan. Mga iba't ibang klaseng way ng paglagay ng allowance. Okay? Sa double faring naman, ito po siya. Double faring natin, since ito yung longitudinal, ito yung mas mahaba. So, ito yung double faring natin. Okay, so yung spacing po niyan, ito, ang naka-protrude kasi dito sa labas is 1 meter lang talaga yan. 1 meter yan. Hindi, itong 1.15 kasi galing sa center yan eh. Center ng poste. So, 1 meter yan. Ang spacing natin doon is 0.4. So, dalawa ang nilalagay natin. Okay, so dalawa. Yan, ang haba niyan. So, ang haba na gagamitin ko na dyan is ito na, 7 plus 1.15. Okay? So, ang i-consider 7 plus 1.15 na dalawa. So, kung i-drawing ko po siya, ganito siya. Yan, para lang mas ma-imagine niyo ng mabuti. Okay, so isolate ko lang siya. Yan. Burahin ko lang to. Yan, so dito po siya nakalagay. Parang ganyan. Yan. Then, space ko ng 400. Yan. Ganon din dito sa kabila. Okay, so parang ganito. Okay. Then, space ko ng 400. So, ganyan. Okay, so, ang gamitin nating length is ito. Ito na yan. So, 7 plus 1.15 na dalawa. Ganon din dito sa kabila. Okay, so, ang length na gagamitin natin, 9.3. May ano pala tayo doon, may splicing pala tayo, no? May splicing tayo dito na isa. So, 9.3 masyadong nang mahaba to. Ang gagawin ko na lang dito is 10 meters na lang para saktong dalawang 5 meters. Okay, so yung butal kasi, halos hindi na natin magagamit yun. Okay, so 10 meters na lang. Okay, so 10 meters para saktong dalawa times 2 times 2 magkabilaan. Ano? Plus yung sa kabilaan naman, 11 na lang kasi plus 1 yun eh. Times 2. 11 yan kasi, take note, ang pinagkaiba lang naman nito, 7 plus 8 is 1. So, yun na yung gagawin natin dito sa kabila. Ganon din dun. Okay? Pero, dito sa loob, kailangan pa rin nating ilagay yun. So, yung 3.5 maging 3.7. Ngayon, ilang piraso yan? So, tingnan natin yung ginawa natin sa sa may sa baba yung sa PVC. Kasi parehas lang naman sila eh. So, 4 pieces. So, 4 pieces na pag ganyan, na double faring. So, kung gusto nyo i-verify,
85 divided by 0.4, ayun o. So, 4 pieces na 3.7. 3.5. 3.5. Plus 4 na 3.5. Okay? So, wala na ata. Pwede na natin siyang i-divide by 5 meters. So, hindi na tayo maglagay ng allowance dito. Okay? So, i-divide ko na siya ng 5. Ay, hindi pala. Tingnan ko mamaya kung pwede ako maglagay ng allowance. So, ito, round up. Yan. So, hindi na talaga ako maglalagay kasi sakto ng 20. Yan, no? Sakto ng 20. Kumbaga, divisible by 10. Okay? So, sa carrying channel naman po, ito siya. Ganito yung itsura niya. Yan, pag ganyan na siya. Dito na natin siya ikakabit. Okay? And yung spacing niyan, kailangang siksik yan. Hindi mo pwedeng gawing 1.2 yan. Nasa labas yan. Okay? So, ang spacing pa rin po natin as is 600. Okay? So, yun po yan. Palibot na ganyan. Ngayon, ilang 600 po ba yan? Okay? So, ngayon, pag-estimate yan, para madali, kunin nyo muna yung perimeter length nito or perimeter niya, which is ito, yung 9.3 tapos 10.3. So, ang gagawin ko po dyan, pag-a-addin ko siya, 10.3 na dalawa plus 9.3 na dalawa. Okay? And then, i-divide ko siya sa 0.6. So, pero yung ganyan, kung talagang tinatamad na kayo kagaya ko. Okay? And then, magko-close and open parenthesis lang ako kasi may additional pa tayo na, wait lang po. Yan, ito, and then, itatimes ko siya sa length na ang haba nito ay kung ito 1 meter, 1 meter po kasi ito, yan, ang haba niyan ay gagawin ko na lang na 1.25. Bakit? Kasi po ang haba nito is 5 meters ng commercial length natin. Ano? Haba na ng commercial length is 5 divided by 4 is 1.25 para sakto. Kapag kasi 1.2 ang ilagay mo, ang total ng apat na 1.2 is 4.8. So 0.2 is hindi mo na magagamit halos yun. So, kukulangin ka na later on. Okay? So, times ko ng 1.25. Okay? Ano pa lang yan total length pa lang po yan. And then, ang next natin is ito. Yan. Dito siya. Okay, yung nauna natin ginawa, sa labas pa lang yun. Ito namang sa may loob, sa may terrace. Itong sa spandrel, sa PVC natin, 5 pieces. So, baka parehas din yan. 3.5 divide 0.6. Okay, so 5 piraso din. Ang haba naman niya is 2.05 or 2.25. Okay, so ipa-plus ko na to. Mag-close and open muna ako dito. Kung gusto nyo, i-separate sheet nyo na lang to. Kasi masyado ng maraming close and open parenthesis. Okay, so 5 times 2.25. 2.5. Okay? And then, lastly, kailangan natin yung, yan, okay na po yan, yan. Wala na siguro ako nakalimutan bago tayo pumunta ng hanger, okay? So, yung length ng hanger natin, hindi pala tayo nakapag-take note dito, So, hindi, bilang naman natin kanina to eh. Wait lang po, i-isolate ko lang siya para maalala natin yung ating kung ilang piraso ito. 66. 66 siya na pag ganyan, yung carrying channel natin. So, 66 times 2, ito yan eh, di ba? So, makuha natin yung, kumbaga, number of intersection, and then dito natin ilalagay, sorry, wag na lang bilog, rectangular na lang. So, dito natin ilalagay yung ating, yan, alternate siya. Okay? So, alternate po siya. And then ito, dito natin ilalagay sa kabila. Yan. Or pwede rin pala na dito na lang lahat sa gitna. Yan. Okay? Yan. Pwedeng ganyan. Okay, so, ilan po ulit yun? So, 66 na lang yan. 66 times 1. Edi 66. Okay, so, lagay ko dito. Plus 66. Okay, ngayon, yung length pala niya, kailangan nating makakuha yung length. Dito yan, somewhere dito. Yan. So, dito natin siya i-connect sa purlins na yan. Okay, so ito, sukatin lang natin. So, dito, papunta dyan. Yan.
0.622, alanganin, ano, try kong i-divide yung 5 divided by 8, ilan? 0.625, alanganin, so 6 siguro. 5 divided by 6, so 0.833, possible, no? Kasi 0.1 dun sa taas, 0.1, so sasakto na yan. So, kaya ko ginawa to para malaman ko kung ilang piraso, para walang sayang dun sa 5 meters natin na commercial length. So, 0.833 ang ilagay ko. Okay? So, itatimes ko to ng 0.833. Okay? Pero kulang pa po yan kasi kailangan pa nating isama yung hanger dito sa may terrace. Okay? So, ilang hanger po ulit yun? Kopyahin natin dun sa may PVC. 5 times 4, 20 divided by 2, 10. Ang height naman po niya ay, dito tayo mag-base ulit sa section. Mga dito yun eh. So, pwedeng gamitin na pala natin yung ginamit natin nung 2.5. Okay? Yung ginamit natin dito. Tama? 2.5 ba yung ginamit natin? Double check ko lang po. Carrying channel 2 meters. 2 meters pala yung ginamit natin. Okay, so 2 meters ang gamitin natin. Not 10 pieces. 10 pieces times 2. Okay? Yan. Meron tayong 169.122 linear meter lang po yan. Okay, so ito, i-divide pa natin siya sa 5. Okay, divide ko siya sa 5. And then, nakuha natin 34 approximately. And then, i-round up ko. Okay. Hindi na tayo naglagay ng allowance. Ano? Saan tayo? Pwede pa ba tayo maglagay ng allowance? So, pwede kong gawin dyan, 35. Plus 1 na lang ako. Okay. Kasi halos sakto naman yung sukat natin eh. May mga cutting list tayo, di ba? Ito, sakto naman yan. 1.25. Itong 0.83, sakto naman yan. Okay. So, yan po. And then, sa W clip naman, ito, 66 ulit. 66 siya plus 10. Okay? Sorry. 66 times 2 pala ito. Sorry. And then, ito, 20. And then, ita-times 2 ko ito. Okay? Mag-back to back. Okay? So, ang ginawa natin nung mga nauna, dito tayo nag-times 2, dito tayo nag-times 2. Para lang maiba, ganyan gawin natin. Okay? So, meron na po tayong ganyan. Double check ko lang yung ating recording. Ongoing. Goods. Next po ay yung metal spandrel na mismo. Okay? So, yung metal spandrel na mismo, wait lang po. Ayun, good. So, balik po tayo dito. Sa metal spandrel naman mismo, ang kagandahan natin dito ay sakto na siyang 1 meter. Ito. Yan. Diba 1 meter kasi yung naka-protrude natin dyan. Ayun, 1 meter yan. Okay? So, pareho lang po yan sa AutoCAD. Yan, page 21. Kung titingnan natin sa plano, page 21, andyan po yan. Ayan o, 1 meter. So, yun po yung haba niyan pag ganyan siya. Okay? Kumbaga, yung ano niya, transverse pag ganun. Okay? So, bilangin na po natin kung ilan. Ngayon, tingnan natin kung paano kasi itong dito part ay, kopyahin ko na lang to. Yung dito part kasi, ito, ito, kukonsider natin is itong gitna na lang. Okay? So, ito pong kukonsider natin na itong gitna na to. Yan. Yung gitna na yan. Yung gitna na yan, hindi ito. Hindi itong 10.3 na yan. Masyadong mahaba na yan. So, sobra na tayo. Okay? So, yan po yung kukonsider nating height, ay length. Okay? Kasi nga, ito, yung sobra dito, itong part na to. Yan. Yan. Diba? Kapag in-estimate kasi natin yan, ito siya eh. Kasama siya eh. Diba? Yan. Then, itong masosobra dito, yun yung ilalagay natin dito. Okay? Kapag ito kasi ang in-estimate natin hanggang dito, ganyan, yung 10.3, ito, hindi na natin magagamit. I mean, sosobra na siya. Pwede rin naman pala na ganun na lang estimate natin hanggang dito. And then, pagdating dito sa isa, sa estimate natin, ito na lang, 7 meters.
or 7.3. Okay, so ganun na lang po pala para madali. So 10.3 and then 7.3. Okay, so 10.3 na dalawa, kunin muna natin yung length. 10.3 na dalawa plus 7.3 na dalawa. Okay, ngayon, i-divide ko siya sa spacing. Okay? Ito, spandrel, okay na yan. Ang spacing po na gagamitin natin is hindi po ito. Yung 0.15 po kasi, ano yan, yan yung 6 inches na equivalent niya. Pero, pag metal spandrel po, unlike sa PVC, hindi po yan, kung ano yung size dito, yun na yung effective width niya. Okay? Based po sa sukat ko, ito po yung effective width niya. Hindi siya 0.15. Iiksi siya, magiging 0.115. Okay? Kung hindi po ako nagkakamali, pwede nyo po akong i-correct. Pero, sinukat ko po, ganyan talaga siya. Okay? So, yun. 0.115. So, lalabas 306 pieces na wait lang. Double check ko lang. 0.2, yan. Then, 306 pieces. Yan. Okay, so yan, 306 pieces or 306 linear meter. Okay, pero double check ko, may something yan. So, i-round up natin yan mamaya. And ito, mamaya ko na i-round up. Idagdag muna natin to. Yan, kailangan natin to. So, ang haba na ilalagay natin dito is 1.85. Ano? Alanganin. So, yan, 1.85 na lang pala ilagay natin. Okay, so, ang gagawin ko po dito, isolate ko to. Yan, isolate ko yan. Plus, mag-isolate ako ng 3.5 divided by 0.115. And then, ang length na pan po nito ay 1.85. Okay? Yan po kasi any length ito. Ito naman ang kagandahan sa metal spandrel. Kapag in-order nyo siya, any length. Pero ang maximum length na ata na alam ko is 6 meters lang. Okay? So, yan po. Ganyan siya. So, 362 linear meter. Pero, kapag pinindot ko yan, may something. So, ira-round up ko to. Okay? Pero po, take note meron tayong with hole. Kailangan nating i-minus yun, yung may butas. Sana yun? Yung may butas. Yan. Okay, so, hindi ko ba nilagyan ng size yan? I think naglagay ako dyan eh. So, 575. Wala ba akong nilagay na size? Or 3 piraso? Hindi ako nag-specify pala kung ilang piraso yung may butas, ano? Sabihin na lang natin na apat na metal spandrel yung may butas dyan. So, 1. Parang ganyan. No? 3 lang dito sa drawing. Sabihin na natin 3. Okay? So, 3 para at least kahit paano accurate. So, 3. Ngayon, bilangin na lang natin. 3 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10, ito, 10 times 3 yan. 10 times 3. Okay, so 10 times 3, ito ay ma-minus ko itong with hole. Okay? Kasi papalitan to ng may butas eh. Diba? So, yan. Okay na po tayo dyan. Pero kung gusto nyo na maging times 4 yan, walang problema. O kaya times 5. Okay? Para mas malaki yung yung ventilation. Okay? So, yan. Meron na tayo niyan. Ang next na lang po natin ay itong mm po to mm. Yan. Sorry. Yan. Lagay ko lang. Hindi ko pala lang nailagay kanina. Yung metal end molding naman, parang J-clip natin. So, dito natin ilalagay sa perimeter niya. Yan. Yan. So, parang ano siya? Wall angle. Tama? Pero ang pagkakaiba niya lang sa wall angle, 3 meters ito. Ito naman sa kabila is 2.4. So, ang gagawin ko po dyan, kopyahin ko na lang to. Then, ipapalitan ko siya ng 2.4. Okay, so 34 pieces or mag plus 1 tayo para sigurado. 35. Sa center molding naman, ito lang po yan. Yan. Yung pa ganyan. Okay, so anong haba niyan? Sukatin nyo po gamit yung metro nyo or calculator kayo dyan. So yan, 1.414. Sabihin natin 1.5. Okay, ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4.
Okay, so 4 na 1.5. Okay, so 6 meters yan. So alanganin, i-divide natin siya sa 2.4. Makakuha tayo ng 3 point something ata yan. Ay, 2.5 pala. Okay, so round up natin. Round up. Hindi na tayo mag-plus dito. Hindi tayo maglagay ng allowance kasi sobra na siya. Okay? I-control Z ko lang para makita nyo. Yan, so 2.5. So malaking allowance yun. Okay, control Y. Ayaw na tuloy mo control Y yan. Okay, so mali. So ulitin ko ulit. Okay? So yan. Okay, next po natin, concrete nail, isa lang, isang box din ng blind ribbon. Okay? Sa atin namang dito sa ating labor cost, ang total area natin ay ito 10.3 times 1 times 2 plus 7.3 times 1 times 2 plus 1.85 times 3.5. Okay? So double check nyo na lang po yan para lang mabilis tayo, para naman maiba. Okay? So ito i-double check ko lang din na kung ito yan, times 1.5 yung ginagamit ko. Yan, try ko lang yung manpower natin, ito pa rin siya. And then sa duration, di-divide ko pa rin siya nito. Ano ko po yung 4.32 na yun Do-double check ko, i-compare ko siya dito. Yan, so 9 yan, I think okay na yan. Kasi, based dito sa ito, per area, sabihin natin 250 at 300 pala kasi mataas yan. Yan. Ito, sample lang natin 300 o 350. Yun. So, halos hindi nagkakalayo to. Okay, so itong presyo na to, arawan, itong presyo is, kumbaga, pakyawan. Okay? So, yun, meron na po tayo. Okay, so meron na tayong metal spandrel. Mas mahal. Wait lang, double check ko lang to. Ba't ang mahal nito? Wait lang po double check ko lang. Ito, masyadong mahal to. Ba't kasi 350 yan? Mga 65 lang ata to. 65. Yan. Okay, so yan. Okay na po tayo dyan. Okay, pero yan, double check ko lang ulit. Ito, 320, 40, 35. Okay, so 10, 110, yan. Yan. Okay na po tayo dyan. So, ilalagay ko na siya dito sa ating summary. Okay, so tapos na tayo sa ceiling. Konti na lang. Konti na lang, pero matagal nating nasundan. Okay. Pasensya, pasensya. Pasensya. Okay. Yan. And then, total. Ito. Okay. So, yan. And then, try ko nga, may time pa naman, ilang minutes pa. 33. Try ko lang i-compare to. Itong labor cost natin. PVC ceiling, mga 300, ganyan. So, 14. So, ito, halos okay na siya. Nagpapamahal kasi talaga dito minsan yung foreman Wala naman siyang minsan ginagawa. I mean, supervision lang siya. Wala siyang output, kumbaga. So, yan. So, 300. So, pwede nyo pang i-adjust yan. Pwede natin gawing 2. Yan, 2. So, hindi nagkakalayo. So, yung mga ganong bagay po ba. Okay, so, dito naman sa kabila, sa fiber cement board, i-times ko siya ng 300 din. Halos magkadikit lang siya. Okay? So, yun po yung mga yun. And then, next po natin is yung tile works. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. And don't forget to like, share, and subscribe naman po dyan. Kahit pa paano. Diba? Para naman ganaganahan akong ituloy ito. Okay? Maraming salamat po once again. And God bless you everyone.